Okay, good morning. I-update ko lang po kayo rito sa kwan natin for HF1 na mini ELF. So, kahapon po tinanggal itong drop side niya dahil hindi po mabunot dito. So, ang ina-expect po namin is pag binaba yun, matatanggal na pero talagang hirap po yung access. So, ang mangyayari is talagang ibababa siya piece by piece. So ito po yung nangyari. So ang unang binaba nung una is cylinder head. Tapos anong sumunod ko, Miguel? Buong makina na. Buong makina na. Binaba transmission. So baba transmission, then makina. So napakalaking trabaho po para sa full overhaul. So ito po yung question ko na kung let's say yung current situation kailangan yung truck. Ang sabi ni Mang Miguel, kaya pa naman pagdukot, 3 years ang itatagal. Kaso, pupunta po kayo sa next question ulit na yung hirap niyang baklasin sa dami ng tatanggalin. So, kaysa i-half mong trabaho, buuin na. So, talagang pupunta po tayo sa full overhaul na. Saka baka hindi umabot o may tama yung bearing. Oh. Saka ito pa po yung isang sinasabi ni Kuya Miguel. Main bearing. Sa top overhaul, hindi mo makikita yung sitwasyon ng main bearing kasi hindi naman magkakalas ng sigunyal. Hindi, tatanggalin mo itong ilalim. Tatanggalin yung ilalim pero hindi mo ibababa. O ibababa pa rin? Hindi mo ibababa eh. Hindi mo dudukot. So hindi madudukot. And ang question ko, Miguel, sa top overhaul, ibinababa ba itong sigunyal? Hindi. So binubunot lang, kaya dukot. Tinatanggal mo yung connecting rod. Then huhugutin mo yung... Nung binunot yung piston, sumama yung liner. Okay. So sa top overhaul po, dudukutin yung piston pataas. So magbabaklas ka rito sa baba. Sumama yung liner. Then huhugutin mo ito pataas. Kaya po tinatawag na dukot. So ang challenge po doon, hindi mo makikita yung plain bearing doon sa main bearing niya kung ano yung sitwasyon niya. So yun po yung danger noon. Ibig sabihin, nag-top overhaul ka bago yung piston ring. Kung hindi mo kailangan palitan yung liner, okay lang gamitin. Kaso ang blind spot is yung plain bearing. Kung naupod yun, sisirain ngayon ng sigunyal yung engine block. Mas malaki ang... Hindi sigunyal lang masisira. Kaysa dito sa engine block. Mas mahal yung sigunyal eh. Okay, so ito po ang magsisiraan kapag... Ibig sabihin pag bumigay po ito, dahil hindi natin nasilip, dahil hindi naman ibababa itong sigunyal, so pwedeng magsiraan tong dalawa kasi ito po yung high moving parts po ito eh. Ito yung pinakapuso niyan, yung main bearing eh. And then, isa pa, nung dinukot yung piston, sumama yung liner. So ibig sabihin talagang kailangan... Obligado pong ibaba. Okay? Magpapalit ng liner. Okay, so ngayon, dahil full overhaul na, liner, piston kuya. Piston ring lang. Piston ring lang. Pag okay pa yung piston sa full overhaul, ginagamit natin ulit yung piston. Kasi normally kuya, ang piston ilang taon ba ang tinatagal yan? Basta naalagaan. Pagka... Bihira kasi masira to. Pagka ito kinamot ng pagganon. Then palit. O kaya naputulan ng piston ring, palit ng piston. Piston plus liner, sure yun. Pero dito po, maganda lahat. Na-inspect na ba kuya? Okay, so maganda lahat yung piston. Pero i-inspect pa po ulit yan pagkatapos malinis kasi kababaklas lang. Okay? So maliban dyan, yung mga balbula kuya. Gira-girain yan. Titignan natin kung kailangan palitan. Okay. So normally sa balbula naman, pinapalitan ba normally sa sa full overhaul o papalitan pero talaga? Pero titingnan ko, bubuksan ko muna kung okay pa siya. Pero alam ko lubog na boss eh. Hindi, saka Kuya Miguel, yun din yung question. Ngayon, pag titignan mo, pwede pa. Pwede pa. Kaya lang, gaano katagal lang itatagal? Yun na naman ang next question nun. Okay, so ngayon po, ang recommendation dyan, pati mga balbula, palitan na rin ng bago. Kasi bago na ang piston ring, bago ang liner. General overhaul. Kasi pag ito naman po ang bumigay at sumingaw, doble trabaho na naman. Tatap-overhaul ka na naman. Okay, so anyway, kung bumigay man ito, let's say, hindi naman po natin masabi, kulang sa budget, walang pyesa, kailangan yung truck na mag-aayos kagad. Pag iwanan man ito, okay lang kasi top overhaul na lang ang gagawin. Madaling trabaho na lang siya. Sa susunod. Ngayon, paano mo malalaman kuya na singaw yung balbula mo? Ayun o. Hindi, I mean, nag-full overhaul na tayo. Tapos bumigay yung isa sa mga balbula. Paano mo malalaman na may sira ang balbula?
Pag simingaw, palyado. Palyado. Okay, so yan po yung unang indication na yung ibang titignan andar, natin. palyado. Uga-uga siyang ganun. Okay. And then makikita na rin natin ito yung oil pump ya. Oil pump. And then sa tingin sa yung water pump ko okay pa? Buo ko yan, oh. Pa-check na rin yung water pump kasi nung pinapandar natin maganda circulate ng tubig. Pero pakigalaw-galaw nga yung kanya ko ya. Yung filler niya. Yan. So means okay pa. Ang unang indication po ng faulty na water pump na gumagalaw po ito. Yung pinaka pump niya. Saka wala pang tagas dito yan. Then tatagas po doon. So babantayan po natin yan kasi magkakos po yan ng engine katok kapag napabayaan po ang leaking water pump. Okay, so ito po yung ating update sa full overhaul ng 4HF1. I-update ko na lang po kayo kung magkano po ang aabutin sa gastos sa mga nagtatanong, magkaroon man ng idea kung magkano ang aabutin. So pag na-receive na po natin yung mga pyesa, i-update ko po kayo kung magkano roughly ang aabutin. Tapos bago po ibalik yung pyesa o yung makina, ito na po yung time na linisin ng mabuti para makita kung may crack yung chassis or kung ano man yung pwede pang palitan na kailangan na, dahil ang ganda po ng access ng ganito. Ito po yung mga opportunity na makikita natin na okay, palit ka na nito kasi tamang-tama naka-backglass. Okay? So yan po ang ating update sa 4HF1 oil and water engine mixture. So nagkaroon po ng halo ng tubig at langis sa makina. So na-confirm po natin na yung engine support. Okay, so ito rin po, engine support na rin. Ito po yung mga time na titingnan na natin kung ano yung mga palitin. Pero nung 5 years ago, talagang itong ELF na to is talagang runner din po ito. Kaya talagang marami na rin po itong natrabaho. Araw-araw tumatakbo kasi ito, no? Araw-araw. Okay? Hapon, damag. So update ko po kayo ulit. Salamat po.